una sa lahat. If she wants to invite me to Manila, I'd be happy to come and we can discuss the interim release of Mr. Duterte. I'm not inviting him. And if he will be coming to the Philippines, I am more than happy to treat him. Buy him balut, bagoong, kwek-kwek, ayudi, Adidas. But I will not discuss about the interim release. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga mabanderang balita. Posible bang makalaya dating Pangulong Duterte? Dedesisyonan ng ICC kung dapat ba manatiling nakakulong sa The Hague. Claire versus Sara, Yusek Castro, tinawag na sinungaling at drama queen si VP Sara Duterte. Nagbitiw o sinibak, Rafael Lotilla, pinalitan bilang sekretary ng DNR. Huling araw na ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa mga oras na ito, nagpapatuloy ang paglatag ng mga argumento ng defense team. Kahapon, giniit ng abogado ng dating Pangulo na hindi sapat ang mga ebidensya para ituloy ang paglilitis sa kanyang kliyente. Una, wala raw common plan o malinaw na kasunduan sa pagitan ni Duterte at ng mga kasabwat umano nito para pumatay. Hindi rin daw napatunayan ng prosekusyon na malawak at sistematiko ang mga pagpatay. Pangalawa, wala umanong smoking gun. Wala raw napatunayan ng prosekusyon na may kaugnayan ng mga binitawang salita ni Duterte sa partikular na insidente ng pagpatay. Wala rin daw testigong nagsasabi na inutusan silang pumatay ng dating Pangulo. Alamin po natin ang latest sa huling araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Live po mula sa The Hague, the Netherlands. Nauna sa balita si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, anong tinatalakay ngayon ng kampo ng dating Pangulo? Bok, tama ka, nandito pa rin ako ngayon sa Media Center ng ICC The Hague, Netherlands, kung saan ongoing ngayon yung nangyayari, yung continuation o completion of the submission on the merits of the case ng depensa. No, nagsimula ito sa isang reminder mula kay Judge Motok, kay defense, kay Attorney Kaufman, na sinasabihan siya, nire-remind siya regarding the issue ng reduction, na kailangan ay igalang, i-respect yung rule na yon, na dapat hindi pinapangalanan or ina-identify ang mga witnesses at saka ang mga biktima. So ito naman sumagot si Attorney Kaufman at he said na nirerespeto daw niya yung rule na yon. So and then he moved forward to tackle itong alleged high value target na pinresenta ng prosecution. At of course, siyempre sa hanay niya i-debunk niya ito, saying na itong high value target ay isang hindi coordinated plan tulad ng coordinated plan ng pagpatay tulad ng sinasabi nga ng prosekusyon. Ibig sabihin, sabi niya, sa ibang bansa nga daw ay meron din mga high value target. It is for him a operational framework na nagreresulta sa pag-aresto o pag-surrender ng mga kriminal. So sabi niya, dapat daw each alleged HVT or high value target incidents dito daw sa Pilipinas ay must be scrutinized para hindi daw po nagkakaroon ng mga kumbaga yung mga akusasyon na pinapatay sila. Isa sa mga pinunto ni Kaufman kanina din yung pag-aresto ay pagkapatay ni Mayor Espinosa at saka ni Raul Yap, Sinabi niya na in fact bago siya nakulong ay binigyan siya ng ultimatum ni former president at that time na sumuko, and then sumuko naman daw siya. So whatever happened in that cell nung namatay siya ay labas na daw si Pangulong Rodrigo Duterte. So medyo nagsimula itong confirmation of hearing, itong fourth day ay nagsimula medyo late, mga 6 minutes or 7 minutes late. Hindi natin alam kung bakit, pero ngayon ongoing pa rin siya, of course, at antabayanan natin kung ano pa yung mga sasabihin niya. Bok. Bok, ano ba ang hinihiling ng abogado ng dating Pangulo sa ICC Pretrial Chamber?
Oo. Of course siyempre ang, abogado si, Attorney Kaufman hinihingi niya na, hindi matuloy yung kaso, 'di ba? Ito ang kanyang, of course ang main goal dito, hindi matuloy ang kaso. Kung hindi man magkakaroon kasi ng, detention review mamaya, they're also looking at, the possibility for another request sa interim release. So mamaya aantabayanan natin 'yan, Bok. Okay, Bok, nabanggit mo na rin yung detention review. That's something that is done regularly. May possibility bang mapalaya ang dating Pangulo through that review? Hindi natin alam 'no, kasi sabi nga natin it's a procedural requirement ng ICC, na to justify 'no, yung kanilang, pagde-detain dito sa isang akusado o sa isang respondent. So titignan dito kung dapat ba na siya ay manatili sa kanilang kustodiya. That's why may review na magaganap mamaya para tingnan natin kung ano ang magiging, kung ano ang magiging resulta ng review na 'yan. But of course 'no, sa hanay ng mga biktima, hindi magandang balita ito para sa kanila kung, magkakaroon ng pagkakataon or if there's any possibility na magkaroon ng interim release itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Bok. Okay, last day ngayon ng pinakaiintay nating confirmation of charges hearing. What do we expect? Anong susunod nating abangan? Okay, so right now, as I've said, ongoing yung completion ng submission on the merits of the case by the defense. After nito, magkakaroon ng closing statements sa hanay ng prosekusyon ng biktima through their legal counsel, and of course itong sa depensa na si Attorney Nicolas Kaufman. So sabi nga dito, magkakaroon ng tagisan ng talino upang makumbinse ang pre-trial chamber na sa panig ng prosekusyon ay magkaroon nga ng trial na itong kaso na to ay may ebidensya, sapat ang ebidensya para mag-proceed sa full trial. Pero of course on the other side of the fence, sa depensa, ang kanilang dapat gawin with their closing statement ay makonvince ang pre-trial chamber judges na wala ngang kasalanan, walang merito yung mga kaso, kumbaga weak, mahina yung kaso laban kay Pangulong Duterte, kaya dapat hindi ituloy ito sa full trial. Bok. Ulat ni Angelo Lagunzad Castro, live po mula sa The Hague sa The Netherlands. Nakasubaybay pa rin ang mga kaanak ng drug war victims sa huling araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. At live po mula sa UP Diliman sa Quezon City. Nauna sa balita si Reniel Pawid. Reniel, kamusta ang sitwasyon dyan? Bok, katatapos nga lang ng vigil protest nitong mga kaanak at taga-suporta nitong mga biktima ng extrajudicial killings na nito nung nagdaan ng Duterte drug war. At suot nila yung isang puting t-shirt at puting bandana na sumisimbolo daw doon sa kanilang panalangin ng hustisya nga para dito sa kanilang mga kaanak na namatay. Magpapatuloy daw sana yung kanilang dasal na madesisyonan agad at hindi na tumagal pa ng 60 days yung hihintayin para nga tuluyan ng litisin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At matapos nga yung maiksing programa na yon ay dumiretso sila dito naman sa isang gusali pa rin dito sa loob ng UP Diliman Campus para naman dito sa watch party sa last day nga ng confirmation of charges hearing doon sa ICC. Bok. Okay, Bok. So kahapon naglatag ng argumento yung defense team ni Duterte. Anong reaksyon ng mga abogado ng mga biktima? Bok, hindi nga kumbinsido itong abogado ng mga biktima at maging sila yung mga biktima dito nga sa inilatag na mga palusot umano nitong kampo nga ni Duterte. Ang sabi nga nitong human rights lawyer at nitong legal counsel nitong pamilya ng mga biktima na si Attorney Nery Colmenares ay wala raw na ilatag na maayos na ebidensya itong defense team para patunayan na wala ngang kinalaman itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga pamamaslang noong drug war. Pakinggan natin ito. In fact, sa hinala namin na mahina ang ebidensya ng depensa, confirmed. Sa aming sinasabi na malakas ang ebidensya ng prosekusyon, confirmed. Confirmed ang lahat ng aming expected dito, and I'm sure ang kaso na ito makukonfirm din ang charges. Reniel, ano naman ang pananaw ng mga kaanak mismo ng mga biktima?
Bok, maging sila dismayado nga dahil yung tipong nilatag daw nitong kampo nga ni Duterte, particularly itong si Attorney Nicholas Kaufman, ay parang minaliit daw yung kanilang trahedya na pinagdaanan nung namatayan sila at maging yung percentage o yung bilang na kinabibilangan nila doon sa mga namatay during the drug war. Ang sabi nila, hindi lang sila basta numero, sila ay mga pamilya na nagluluksa din. Pakinggan natin ito. Nakikita po namin na talagang minaliit po ang aming pagkatao. Kung baga, parang niwalang halaga yung aming mga mahal sa buhay. Parang ni-reverse psychology niya lang yung lahat ng mga sinabi nung una. Wala namang pinagbago po. Nandito kami para sa mga mahal namin sa buhay, hindi lang para sa kapatid ko, para po sa mga libo-libong victims, para sa mga nanay at iba pang mga orphan na nanghihingi ng justice. Bok, ito nga mga kaanak ng biktima na nagtipon-tipon dito ay nakikisimpatya naman doon sa mga kaanak na nandun ngayon sa The Hague dahil yun nga raw no, yung mga kapwa nila, kaanak ng mga biktima ay humarap din sa matinding fake news at online harassment no dahil nga sa pagpapalaganap daw nito nga mga maling impormasyon na sila ay pinondohan ng kung sino-sinong grupo at yung mga larawan din na lumalabas na sila ay nagsusuot nga ng mga mamahaling damit at mga gamit na dinala pa nila doon sa The Hague. Sabi nila ay yun daw mga yon ay mga pinahiram lang at yung ilan nga raw doon ay mga binili lamang sa ukay-ukay. At ang panawagan nila ngayon sa mga kapwa Pilipino natin ay itaas yung level ng diskurso at huwag naman tayong bumaba sa ganong antas kung saan tayo-tayo na lang yung gumagawa nga ng mga peking balita at tinatawanan na lang daw tayo sa international community. Bok. Ulat ni Reniel Pawid live mula sa Quezon City. Susunod, VP Sara, tinawag na sinungaling at drama queen ng tagapagsalta ng Pangulo. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Payag daw na bumisita sa bansa si Attorney Nicholas Kaufman para pag-usapan ng posibleng pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte. Dinabla naman yan ng Malacanang at live mula sa TV5 Media Center. Nauna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Mase, anong reaksyon ng tagapagsalta ng Pangulo? Bok, sisimulan ko muna doon sa reaksyon ng Malacanang dito sa sinabi ni Attorney Kaufman na parang dumire-diretso hanggang sa Marcos administration yung madugong laban kontra illegal na droga. Diyan unang nag-react ang palasyo at sinasabi nga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung merong malinaw na ebidensya na magpapatunay nito, ipakita nila nang sa gayon ay masimulan ng investigasyon at malaman talaga kung sino yung mga dapat papanagutin dito. Pero ito raw bang pahayag na ito ni Attorney Kaufman, mistulang pag-amin na talagang nagkaroon ng patayan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung sinasabi ni Yuse Castro kanina. Pero sa ngayon ay nilinaw ni Yuse Castro na sa ilalim daw ng Administrasyong Marcos, malinaw din naman daw ang polisiya nila kontra sa illegal na droga. Bawal ang patayan, bawal ang madugong kampanya at ayaw na ayaw daw nilang malalapit doon sa usapin ng extrajudicial killings. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Pag-amin ba yun na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulo Marcos Jr.? Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya ito, nakakatawa. Pero kung may basihan ang sinasabing ito, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga.
Bok, tungkol naman doon sa sinasabi ni Attorney Kaufman na kung iimbitahan siya, willing siya na magpunta dito sa Maynila para mapag-usapan nila ni Yusek Claire yung tungkol doon sa interim release ni FPRRD. Ang sagot dyan ni Yusek Claire, wala siyang plano na imbitahan itong si Attorney Kaufman. Pero welcome daw siya na bumisita dito sa Pilipinas bilang turista. Kung gusto niya, isama niya pa yung kanyang pamilya at willing daw si Yusek Castro na ilibre siya ng mga street food. Pero hindi nila pag-uusapan ng interim release. Ang pag-uusapan daw nila yung mga tourist spot dito sa ating bansa. Narito ang sinabi ni Yusek Castro. First of all, I'm not inviting him. If ever, everybody is welcome to see the beauty of our country. Welcome man, lahat ng turista, pati pamilya, kasama yan. And if he will be coming to the Philippines, I am more than happy to treat him. Buy him balut, bagoong, kwek-kwek, ayudi, adidas. But I will not discuss about the interim release because it has already been dissolved by the ICC. So pag-uusapan lang namin ang ganda ng Palawan, El Nido, Manila Zoo, lahat po yan. Yun lang po. Well, may kwek-kwek naman dyan sa Mendiola. But anyway, Mase, ibang usapin tayo. Nagpahayag ng suporta si VP Sara sa mga nagpakilalang bagman umuno ni Zaldico. Nagsabing hinatiran nila ng pera si Pangulong Bongbong Marcos. Anong tugon ng palasyo dyan? Bok, ang tanong dyan ni Yusek Castro, kasama raw ba si VP Sara ni dating Representative Mike Defensor na nasa likod nitong paglutang ng sinasabing 18 marino na nagpaparatang kay President Bongbong Marcos sa tumatanggap ng mali-malitang mga pera. Kasi kino-question ngayon ni Yusek Castro yung motibo nitong sinasabi ni Representative Defensor. Pero ang sabi naman ni Yusek Castro, malinaw naman daw na doon sa 18 Marines na yon, 4 yung mukhang hindi naman talaga kasama dyan sa Marines. So ito daw ay bahagi na ng pagsisinungaling kung ito nga ang sinusuportahan ni VP Sara. Bok. Mase, tinawag din ni Yusek Castro na sinungaling at drama queen si VP Sara. Anong konteksto sa likod nito? Hiningan kasi, Bok, ng reaksyon itong si Yusek Castro tungkol doon sa naunang pahayag ni VP Sara na mula nang magdeklara siya ng interes na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, parang may mga nagkakansela na daw ng imbitasyon sa kanya na magsalita dahil daw sa takot na baka balikan sila ng Administrasyong Marcos. Pero ang sagot dyan ni Yusek Castro, pagpapakita ng isang artikulo mula sa pahayagan kung saan tinawag siya mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang drama queen. Doon daw sa artikulo na yon, sinabi rin daw mismo ng kanyang ama kung ano yung mga issue na pinapasinungalingan ni FPRRD kay VP Sara. And bukod dyan, sinagot din ni Yusek Castro yung sinabi nitong si VP Sara na kung tutuusin, pwede pala na tumakbo na lang siya ulit sa Davao City bilang mayor sa halip na dumire-diretso siya sa pagtakbo bilang vice-presidente. Ang sabi dyan ni Yusek Castro, tama si VP Sara dyan. Sana nga nagstay na lang siya sa Davao City. Narito ang sinabi ni Yusek Castro. Mismo ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang vice-presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Maricel Halili live mula po sa TV5 Media Center. Ibang balita, nakasubaybay din sa huling araw ng confirmation of charges hearing ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. At live mula sa The Hague sa The Netherlands, ang una sa balita si News 5 Vigilante Mac Ortiz. Mac, kumusta ang sitwasyon dyan? Magandang gabi, Bok, dyan sa Pilipinas at magandang hapon dito sa amin dito sa The Hague, Netherlands. Sa ngayon, umuulan dito ngayon sa labas ng ICC compound at nasa likuran ko yung mga
taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nakaset up pa rin sila doon, may mga pagkain at nakita natin na habang umuulan, habang inaano ng kanilang mga payong, meron mga Duterte logo doon sa kanilang mga payong at doon sa kanilang cup. Yun muna dito. Okay, Mac, masaya raw ba sila sa mga nilatag na argumento ni Atty. Nicholas Kaufman doon po sa pagdinig? Ayon sa mga nakausap natin, hopeful sila na kumbaga masaya sila dun sa nilatag ni Atty. Kaufman kahapon dun sa loob ng korte. Bok. Okay, umaasa ba mga Duterte supporters na palalayain ng ICC ang dating Pangulo? Yes, Bok. Nakausap natin yung ilang mga supporter dito ni former President. Dahil nga dun sa nilatag ni Kaufman kahapon dun sa korte, masaya sila at hopeful sila na pansamantalang makakalaya si former President. Bok. Anong plano ng mga Duterte supporters dyan sa mga susunod na araw? Kasi medyo mahaba-haba yung intayan dyan, possibly 60 days para mapagdesisyonan yung confirmation of charges. Sila dito habang ang sabi ng mga nakausap natin ng mga supporters, habang dinidinig, pupunta pa rin sila dun sa kung saan nakadetain si former President, dun sa tinatawag nila na Duterte Street. Bok. Mac, medyo ipit mo ng konti yung camera. Pakita mo sa amin ng konti naman kasi sabi mo umulan eh. Nakasilong ba sila o paano? Actually, may ilang area dito na shaded area. Pero mostly wala, konti lang. Kaya nandun pa rin sila ngayon. Kung napakita ko, yan sila. Yan. Oo. Nakapayong sila. Meron pa rin yung table na nakaset up. Bok. Meron bang patsibog dyan? May humba? Ang nakita ko kanina ng pagkain ay may puto. Puto lang yung nakita ko kanina kasi nagmamadali na ako kasi biglang umulan. Kailangan natin iligpit yung ibang gamit natin, yung camera para atas hindi babasa. Pero kanina, puto yung nakita ko na pagkain sa may table. Sige, bantay mo. Baka may kwek-kwek. Mac, meron bang mga anti-Duterte groups ba na nagtitipon-tipon dyan? 7:30 AM, nandito na kami ni Angela. Nag-abang na kami dun sa entrance ng courts. Walang nagtipon-tipon ng mga anti-Duterte. Pero kagabi, nagkaroon ng prayer vigil, candlelighting activity dun sa isang simbahan dito sa Hague para tribute daw dun sa mga namatay sa EJK nung panahon ng drug war ni former President. Bok. Okay. Yan ang ulat ni News 5 Vigilante Mac Ortiz live mula sa The Hague sa The Netherlands. Susunod, mga bagong ebidensya para ipa-impeach si VP Sara ilalatag daw sa Kamara. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tatalakayan na ng House Committee on Justice sa Lunes ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Kumpiyansa ng mga kongresistang nagsusulong nito na uusad ito sa plenaryo. Nanguna sa balita si News 5 House Correspondent Mylan Enriquez. Bok, may mga bagong ebidensya ngang ilalatag ang mga nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hinahanda na nila ito para sa hearing proper. Kumpiyansa kasi silang uusad sa pagdinig ang impeachment at nakatakda nga po na gumulong yung deliberasyon sa Lunes sa House Justice Committee para nga tukuyin kung sufficient in form and substance ang mga ito. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Tino. Kahit yung complaint natin, in-include natin yung affidavit ni Madriaga. May mga bahagi doon na nakaugnay sa paggamit ng 125 million in 11 days noong December 2022. So yes, may bago dyan na lalabas.
Bok, para naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, meron man o walang bagong ebidensya, dapat pong sagutin ni VP Sara yung mga aligasyon laban sa kanya. Kabilang na nga po rito yung umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, pati na rin po yung umano'y pagwaldas niya sa pondo ng bayan. Pakinggan po natin itong sinabi ni Congressman Sendanya. This is not a case of whether the allegations are new or old. Ito ay kaso ng hindi pa rin nasasagot ang aligasyong ito. And if Sara Duterte is good at something, it is at running away from accountability. Bok, sinabi ito ng mga kongresista kasunod ng pahayag ng National Unity Party na kailangan may bago at compelling na ebidensya para suportahan ng partido ang impeachment. Pero kahapon po nilinaw ni NUP Chairman at House Deputy Speaker Ronnie Puno na hindi official stand ng partido ang lumabas na statement. Kaduda-duda naman para kay Congressman Tino yung lumabas na pahayag ng NUP. Ito yung sinabi ni Congressman Tino. Mixed signals ang NUP in particular. Ako, tingin ko, mas indication niya na, may under negotiation ng mga posisyon ng mga partido within the ruling coalition. Mukhang may pabago-bagong posisyon, indication nga na may pag-uusap na nangyayari. Yan po muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa iyo, Bok. Ulat ni Marian Enriquez mula po sa Batasang Pambansa. Ibang balita, inibisigan ng NBI ang 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico na nagsiwalat sa umano'y money delivery scheme. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, inaalam nila ang background ng grupo at dahilan ng kanilang paglantad. Kahapon, nagsumite ang grupo ng sinumpaang salaysay sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga sinasabi nilang tumanggap umano ng mali-malitang kickback si Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinabulaanan yan ng Malacanang. Ang muna nating alamin, sino yung personalities at what led to them na magbigay ng ganyang statement. Importante na malaman natin yung personality, pinanggalingan nila para ma-establish natin din yung credibility ng testimonyang sinasabi nila. Balak namang kasuhan ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang mga nagsabing tumanggap siya ng mali-malitang kickbacks. Pinagulat daw ni Anyong paratang sa kanya at tinawag niya itong katawa-tawa. Questionable raw ang kredibilidad ng mga nagpakilalang bagman umano ni dating Congressman Zaldico at nakapagtataka rin daw ang timing ng kanilang mga aligasyon. Kung sino man yung nagsabi noon, sisiguraduhin ko kakasuhan at makukulong siya. Kasi I won't allow anyone to smear my reputation that I have protected for many, many years. Susunod, Environment Secretary Lotilla, nagbitiw ba o sinibak? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nabalot ng abong ilang lugar sa Negros Island matapos pumutok ang Bulkang Canlaon kagabi. Sa drone video, nagkulay abo ang mga bubong at kalsada sa La Castellana sa Negros Occidental. Sa bayan ng Binalbagan, halos mag-zero visibility ang paligid dahil sa ashfall. Ganyan din sitwasyon sa Himamaylan City. Inulan din ng abo ang Canlaon City. Natili naman ang Alert Level 2 sa Bulkang Canlaon. Bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Ibang balita, pinalta ni Pangulong Bongbong Marcos si Rafael Lotilla bilang Environment Secretary. Ayon sa Malacanang, tinalaga si Lotilla bilang Philippine Ambassador to the Holy See o sa Vatican, habang si Undersecretary Juan Miguel Cuna ay papalit sa kanya sa DNR. Nilinaw ng palasyo na hindi pinagbibitiw sa pwesto si Lotilla. Pinagbigyan lamang daw ng Pangulo ang kanyang hiling na ilipat siya sa mas magaang trabaho. According to what we have heard, ang sinabi po ay mas nais ngayon po ni Secretary Lotilla ng lighter assignment. So, yun lang po ang naibigay sa ating information.
Bakit po lighter assignment? Ambassador to the Holy See. Baka lagi po siyang magdarasal. Kami ang inyong mga kapatid sa Bantan sa Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.